Bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan? Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, January 26, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Ikatlong tranche ng dagdag sahod ng mga empleyado ng gobyerno, epektibo na. Higit 1 milyong pasyente na kinabang sa zero balance billing noong 2025. Malacanang, may rest back kay Senator Amy. Kalusugan ng Pangulo, huwag gawing biro. Malawang impeachment laban kay PBBM muling ihahain ngayon sa Kamara. PNP, desididong tukuyin ang financier ng smuggled na sigarilyo sa bansa. At alkalde ng Sharipagwak sa Maguindanao nakaligtas sa ambush. 2 bodyguard, sugatan, 3 sospek napatay. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. ACS Good News. Abay, good news nga ito. Dahil naging epektibo na simula noong Apremero ng Enero ang ikatlong tranche ng dagdag sahod para sa mga civilian government employees. Ayon sa Department of Budget and Management, sakop ng dagdag sahod ang mga empleyado ng national government agencies, constitutional offices, state universities and colleges, at mga sakop na government-owned and controlled corporations. Paliwanag ng DBM. Subok na matibay. Subok na matatag. Hindi lamang mga regular employees ang Ayan. kasama rito, kundi Sino pa? maging John Ray. maging ang casual and contractual staff. Basta may legal na employer-employee relationship at sakop ng compensation and position classification system. Batay sa Executive Order number 64, makatatanggap ang isang salary grade 1 na empleyado ng dagdag na 573 pesos kada buwan. Aba, malaki rin ha. Malaki. Ang salary increase ay bahagi na mas malaking layunin ng pamahalaan na palakasin ang public service bilang pagkilala sa sipag at dedikasyon at bilang puhunan sa mas maayos at mas matatag na kinabukasan ng mga empleyado ng pamahalaan. 573 pesos. Yung grade salary grade 1 pa lang. Tinan mo na. Oo. Magkano ba minimum wage ngayon? Sa pribado. Nasa Increase lang yan, kumbachero. Sabi, Increase per day. dagdag na 573 kada buwan. Aba, masarap talagang magtrabaho sa gobyerno. Oo. Samantalang ang minimum wage kayo niya, Mother, Magkano minimum magkano ngayon, minimum Mother? wage kayo sa Metro Manila? 800 ba o? Walang 800, Wala. kumbachero. 600 plus. 600 plus. Paki-check nyo nga ng mabuti. Tapos ito, increase pa lang yan, kumbachero. Tama ba ito, Mother? Increase pa lang yan. 573? Salary grade 1, matindi yan. Matindi ito. Malaki yan. rin, ha? Congratulations sa mga government employees natin.
Alas 6:08 ng umaga na imbag gabigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Mahigit 1.3 milyong pasyente ang nakinabang at hindi nagbayad ng 75 billion pesos na hospital bill sa mga ospital ng DOH sa pagtatapos ng 2025 dahil sa Zero Balance Billing o ZBB. Parang istasyon ng radyo to Ano daw? Ano? ZBB. Aba. Hindi ba ZMM? Dapat na ZMM. Mula Hulyo hanggang Disyembre. Ayan ka na naman. Oh, ZRH. Mula Hulyo hanggang Nakaabang na naman ng mga Disyembre. taga-DCMM. Umabot sa higit 74 billion pesos ang kabuang bills na naging libre para sa mga pasyenteng naka-admit sa basic o ward accommodation. Halos nasa 90% ng mga hospital beds sa DOH hospitals ay nakalaan sa basic accommodation, kaya tinatayang nasa 90% din ng mga naka-admit ang benepisyaryo ng programang ZBB. Ano dapat Subok doon? na matibay. Subok na matatag. Zero Balance balance billing. Aba. Ito po mga kababayan ay mga DOH hospitals. DOH hospitals. Kaya dapat ay klaruhin na ng DOH yun. Nakausap natin. Dapat ipinapalaganap yan. Kumbatsero, yung impormasyon na yan. Para hindi natatakot yung mga kababayan natin na magpagamot, magpa-hospital. Pero kumbatsero, kasi maraming mga Pilipino ang akala pagka government hospital ay DOH hospital. Oo, marami kasi LGU run. Ayan, may local government hospital. Kaya Tapos, yung bang mga national tawag doon, specialty hospital. Ayan, yung yan ba under mga- ng DOH? Halimbawa, heart center. DOH yan. Kidney center, lung center. DOH yan. Ayun, Mga oo. DOH hospitals yan. Pero Ayan. yung halimbawa, yung PGH, PGH. UP-PGH yan eh. Kaya ang budget niyan, kumbatsero, ay sa CHED idinadaan. Ayun. Doon kaya yung ating mga kababayan, pagka halimbawa may reklamo sa PGH, ang minumura DOH. Hindi pala, hindi kaya pala. mabuti siguro, total din lang ang binanggit nating halimbawa ay PGH, ang banggit no UP-PGH. Baka pwedeng ilagay na natin DOH Jose Reyes, DOH Fabella, Lagyan na DOH NKTI. Lagyan na ng pangalang DOH. Para alam na alam mo, DOH yan, libre yan. Yung mga local government hospital, halimbawa ay ang Quezon City General Hospital. Ayan, yung Quezon LGU talaga yun. LGU, no? QC General Hospital nga Matagal na raw gustong gawin ni Secretary Ted Herbosa para maklaro yan. Kaya lang mukhang yung ibang mga Meron bang pumipigil sa kanya? sabi daw matrabaho yan. Gawin na ninyo. Ano trabaho doon? Trabaho doon. Mario. Tapos, pag hindi sinimulan yan, hindi magagawa yan. para klaruhin lang, para malaman lang ng tao na dito sa DOH hospitals, libre. Ano masama sa libre? Yun. Ayan. So kung mainam yan, at sana sa mga private hospitals, magkaroon din ng mas mabilis at mas maayos na sistema, kumbatsero. Kasi marami tayong mga kababayan na napupunta rin. Halimbawa, bigla ka isinugod sa isang private hospital. Hindi mo naman mapipigilan yun dahil ikaw na nga yung inatake. Tama. Ikaw na yung na-stroke. Mamimili pa ba ka itong... pa ng ospital? Siyempre, yung magdadala, yung pinakamalapit na ospital ang pagdadalan sa'yo, private hospital, naku, madadali ka na doon. Sana meron ding maayos na sistema ang gobyerno. Dahil yung mga nadadala rin sa mga private hospitals, mga nagbabayad din yan ng buwis. Talaga. Ayan, Kaya mga nagbabayad, may contribution din yan sa PhilHealth. At sinasubsidize niyan yung mga... Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day, Friday! Yahoo! At pag Laundry Day Friday,
All you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit madya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Binabati lang natin, kumbachero, si kabayang General Ellie Cruz, ang ating bagong talagang Assistant Ombudsman. Assistant Ombudsman. General Ellie Cruz. Ay, General Ellie Cruz. Congratulations. Naku, maraming kinakabahan ngayon. Dati na bang may Assistant Ombudsman na meron, hindi lang natin kilala yung iba, no? Merong ganyang item talaga, kumbachero. Actually, kung siya, para siyang Assistant Secretary. sa Ganun isang din. government agency. Tapos meron ding Deputy Ombudsman. So kung may power din ba ngayon si Assistant Ombudsman Ellie Cruz na magpakulong Pwede. ng mga taga-gobyerno? Pwede. May mga may mga tasking sila, kumbachero. Kasi ang ombudsman, 'di ba, andiyan yung ombudsman, siya yung pinaka-tatay diyan tatay. Tapos merong overall deputy ombudsman. Yung ODO kung tawagin. Tapos meron ng meron deputy ombudsman for the military. 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 Tapos yung binabanggit mo, yung Luzon, deputy ombudsman for Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan. Tapos yung ibang mga items doon ay assistant ombudsman na. Ayan. Pero mga mabibigat din ang trabaho ng mga yan. Ayan, Assistant Ombudsman Ellie Cruz. Congratulations. Ipakulong mo na sila. Binabati ka ng STAR, Strong Tigers Alliance of Riders at ng Hogad Family. Ayan. Hindi, magandang addition yan sa ombudsman, kumbachero. Oo nga. Napakagaling na investigador niyan. Masinsin. Talaga. Masinsin. At talagang itinuro nila yung yan diyan sa nung sila ay nasa DOJ pa dito sa ilalim ni Secretary Boying Rimulya. Yung anong tawag doon? Dati probable cause lang. Kaya maraming kaso ang mga nadidismiss lang sa sa husgado. Sa husgado Pero ngayon may tinatawag na certainty of conviction. Of conviction. Kailangan pag ifa-file ang kaso, mabigat, matibay talaga yung ebidensya. Sabihin, medyo matagal mang iniimbestiga sa level ng piskalya, DOJ o kaya ito ombudsman, pero pagdating naman sa husgado, shoot talaga. Yun ang kailangan. Yun ang kailangan. Lalo na kung talagang yung kinakasuhan ay talagang may sala. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Binabati din po natin ng congratulations. Ayan. At tama yan. Itong naging desisyon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel tungkol sa mga agricultural lands. Ayan, Meron palang ipinalabas na kautusan si Secretary Kiko Laurel na 6-month moratorium on new applications for agricultural land reclassification. Aba, Alam natin ito. Matagal nang may mga sumisigaw dito na yung pag-re-reclassify ng mga lupa, yung pagko-convert ng mga lupang sakahan na ginagawang subdivision Mall. at kung ano-ano. Mall. Ayan, Yan nga lang sa sa Highway Baliwag, kumbachero. Naalala mo dati nung bata pa ako, pagka nasasama ko kay tatay, pagka bumibiyahe ng Ihuse, yung Ihuse transit, bus driver tatay ko. Pag dumaan ka ng Highway Baliwag na ganyan, mula Pulilan, Baliwag, yung Baliwag. Yung Pulilan na yan. Puro palayan yan. Puro palayan yan. Napakagandang tingnan. Ngayon, mula Pulilan, wala ka na makitang palayan. Pambira, ano nangyari dyan? Talagang masyado ng ang conversion land. Itong yung dati Pulilan dati yan lang ng kalsada papuntang Nueva Ecija Nagkaroon ng bypass road. Yun doon sa may Balagtas. Dati puro palayan yan. Maganda Palayan yung ginawa yan. Ngayon, nako, puro fast food. Mauubos na palayan doon. Totoo. Kaya tama ito, Secretary Chu Laurel, itong ginawa ninyo. Dahil ito'y bilang para pagtiyak din sa food security natin at hindi puro kung ano-anong
kino-convert lalo na yung mga irrigated Yun ang farmlands. malungkot, Yung mga yung kumbachero. lugar na yan, maayos ang Maganda patubig irrigation diyan. dyan. Oo. Pero kino-convert sa bahayan, sa subdivision at kung ano-anong commercial Hindi use. tayo tutol sa sa development, ha. Hindi tayo tutol, pero dapat ay maging kumbaga hands off kayo Oo. sa mga irrigated lands. Yeah, ano. Ang laki-laki ng ginagastos ng gobyerno para maglagay ng irigasyon diyan. Tapos, Ang gagawin lang ay mall. Yo, nako po. Alas 6:30 ang ating oras. Tuloy ang ACS Balita. Hahabulin ng PNP ang mga financier ng cigarette smuggling sa bansa. Kasunod ito ng mga ikinasang operasyon ng PNP na nagresulta sa pagkakasamsam sa bilyong pisong halaga ng mga puslit na sigarilyo. Ayon kay PNP Chief General Jose Milencio Nartates Jr. Ang dami ng mga nasamat na smuggled na sigarilyo ay patunay lamang na may mga umiiral na sistematiko at organisadong iligal na gawain sa bansa. Pagtitiyak ni Nartates, magkikipagtulungan ng PNP sa mga kaukulang ahensya para mapanagot ang mga financiers ng cigarette smuggling anuman ang kanilang rango o hinahawakang posisyon. Nako. Ibig sabihin alam din pala ni PNP Chief alam niya. kung sino-sino yung mga yan. Yan sa batasan meron. Meron nga. Meron nga Congressman, dyan. ay diretsuhin na natin. Congressman, meron dyan. Oo, may financier dyan, congressman. Nako po. Maswerte. Ito, matindi kong batsero. Doon sa mga nagsasabing, wala naman yung bulletproof na yan. Walang kwenta yung bulletproof na yan. Eto po, makinig po kayo. Maswerteng nakaligtas sa ambush si Sharif Agwak Mayor Ahmad Mitra Ampatuan ng tirahe ng B-40 anti-tank rocket. Ang sinasakyan nitong SUV. Aba, ayan pala oh. Yan o. Ay sus. Kitang-kita pala ito, Mira. Oo. RPG, ano? RPG kong batsero. Ayan, nakasakay sa van, no? Inilabas yung RPG. Hindi, papatayin talaga. Ganun lang pala yun, ang tsura nun, ano? Mario Josep, ano? Ano ba yung sasakyan ni Mayor? Tangke? Dapat pakita yung sasakyan ni Mayor. SUV lang kung batsero na itim. Pero naka-bulletproof. Oo. Matindi, ano? Dalawa po sa security escort ang nasugatan. Oo. Ayan. Tingnan natin. Yan na ba yun? Yan. Kabilang side yan. Oo. Papunta sa Caltex pala. Ayun. Mo, tinira eh. Ang tindi, ano? Nakatakbo pa eh. Nakatakbo pa yung sasakyan kung batsero. Oo nga. Oo. Ito, ayun. Ayun pala yung tumira. Ayan, no? Tumira, yung Maliit na minivan. Minivan. Ang tindi nun, ano? Eto, Nakunan, tinan niyo po yung sasakyan ni Mayor. Ito yung backup to eh. Mukhang backup to eh. Yung sasakyan, yung kanina. Ano ba yun? Land Cruiser. Yan. Land Cruiser ba ganyan? Parang Land Cruiser. Toyota eh. Yan. Toyota. Tinan mo kung batsero, ang tindi nung bullet. Maganda yung bulletproof ha? Oo. Maraming magtatanong ngayon dyan kay Mayor kung saan siya Tataas ang nagpagawa. presyo ng bulletproof ngayon. Naganap po ang insidente kahapon na umaga sa Barangay Poblasyon ng Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Makikita pong sakay itong mga sospek ng puting Suzuki minivan. Bumaba na ang sasakyan nito. Ayan. At pinasabugan. Bumaba. Tsaka asintado, ha? Oo, talagang tinira po ng RPG ang dalawang vehicle convoy ng alkalde. Kinilala po ang dalawang sugatang bodyguard na sina Army PFC Manuel Arcega Don Diego at ang etnikong Maguindanaoan na si Lakman Eso Tips. Sa sinugang hot pursuit operations, ito naman ang nangyari. Napatay ang tatlong suspects na kinilalang sina Budtong Pendatum alias Raprap, Tex Pandatum at alias Puwasa. So nahabol nila. Nahabol ng mga pulis sa hot pursuit. Patay yung mga umambus. Pero nakaligtas to si Mayor. Si Mayor, ang galing, ano? Galing. Ayos, ano? Galing nung At kuhang-kuha sa CCTV. Yung pangyayari. Ayun ang pangyayari. maganda, may CCTV din. Oo, no? Baka sabihin nyo, sa Sharif Agwak Ayan, ulitin natin, no? Ayan, no? Ayan, bumaba sa minivan. Ayun, dala yung RPG, merong naka-Armalite. Yung kasunod. Ayan, ito na yung tinira. Kabilang anggulo eh. Ayun, no? Boom! Oo. Pero kung ibang sasakyan nyo, ala-ala na lang yun kung batsero. Kung hindi Kung naka-bulletproof hindi naka-bulletproof yan, ala-ala na lang yan.
Matindi. No? Oo. Oo. Ayan, yan na yung tumatakas sa mga Tumatakas suspect na, pero tapos sila ay inabutan silang nahabol. napatay. Naghatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Sa mga taga Barangay Santo Niño, Galas, QC. Ayan ha. Lakasan na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon o mga gadget na ginagamit ninyo sa pagsubaybay sa 2x2 sa DZRH para kayo'y swertihin sa araw na ito. Ayan. Dahil andyan, pag-alagala ang ating malakas agent. Sino ba ngayon? Si Sherwin na. Nakabalik Tapos na. sa No? paghati-hatihan Fresh yan. Hati-hatihan si Sherwin. Galing sa nagpagulong-gulong sa buhanginan sa Boracay. Boracay, Si Sherwin at baka mas maraming ipamigay ngayon yan. Aba, siyempre, may mga tira pa yan eh. Ayan. May mga tira pa. At ang ating word of the day. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ay zero billing. Zero billing. Ayan, zero billing. Yan ang ating word of the day. Tandaan ninyo yan para kayo manalo ng mini component. Grabe, sabi siguro ng mga nakikinig siya, ang laki siguro. Pagandaan ninyo para Mag-workout muna kayo para mabuhat itong mini component natin. Component na to. At magandang umaga rin pala, kumbachero, bago mo lang pindutin yan, dun sa mga kababayan nating Pilipino, dyan sa Minneapolis. Diyan sa Amerika, grabe Uy, po dyan. Ha? Grabe daw ang lumalala po grabe dyan. daw ang snow ngayon, kumbatsero. Parang East Coast dahil Washington DC at New York, yung mga matinding snow. Matinding snow at at kanina narinig ko may nagre-report kay Kuya Angel, isang correspondent natin doon. yellow na raw yung umuulan, hindi na snow. May hailstorm. Matindi, no? Mamaya nga, Mother, kuha tayo ng update. Tawag mo si Dave Libanes. Tingnan natin kung si Joy June Acol. Ayun, Joy June Acol yung nag-report. Tingnan natin kung sa'yo natin. Ano kaya ni Elmar J. Acol? Baka mag-anak yan. Si Elmar J. Acol ng isa ring Bombo Radio. Ayan. Basta radyo. Bombo. Ayan. At magandang umaga sa... Pero yung binabanggit ko sa Minneapolis, kumbachero, hindi yelong... hindi ba? Hindi yelo. Yung ice nila. Yung Immigration and Customs Enforcement nila. ibang klaseng ice yun. Grabe. Ibang klaseng yelo. Hindi, malala na po talaga itong... yung kampanya nila laban sa mga immigrants. Oo. Ang problema, hindi na immigrants ang natsyempohan nila. Nagre-reklamo na ngayon yung mismong mga Amerikano na hinaharang nitong mga taga-ICE. Hindi lang mga kano. Pati mga kana. Ayan, Ito, yung isang napatay na kana Kana yun, kana. Tapos itong kahapon lang, putok na balita ay isang kano. Nako, maniwala. Kaya ako, ayoko muna umuwi Ako din. Ayoko muna umuwi. Ayoko muna umuwi dyan sa amin sa Amerika. Medyo hirap na. Hirap na. Yung sinasabi niyong malala ang kriminalidad dito sa Pilipinas. Nako, Ay, nako. mas... May mass shooting ba dito sa Pilipinas? Wala. Meron bang namamaril dito na bigla na lang naburyong? Oo, naburyong. Wala naman. Kaya minsan kumbaga, let's appreciate what we have dito po sa Pilipinas. Oras po natin, Achi Ahya, Mr. Jalomtang, Lakyam Sampuehun, 6:38 ng umaga. Balitang makatotohanan. Lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2.
Muling sumiklab ang World War sa pagitan ng Malacanang at ni Senator Amy Marcos. Nang ugat ay ang pagkakasakit ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nagustuhan ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang anyay hanas Aha. ni Senator Amy sa sakit ng Pangulo na sinisi ang mga nakapaligid kay PBBM dahil hindi raw inaalagaan Aba. at hindi totoong nagmamahal sa kanyang kapatid. May pinatatamaan, ano? Sino bang Nag-aalaga? numero unong dapat na nag-aalaga sa mister? Di ang Kanyang misis. asawa. Oh. Nakapaligid, kaya lang marami ang mga nakapaligid. Ayan, Tawag niya. mga anak. Mga anak, At syempre, yung iba pang mga kasama dyan sa Malacanang. Sa Malacanang. Ang rest back naman ng isa pang nakapaligid na si Auntie Claire. Dapat pala isa rin sa nag-aalaga si Auntie Claire. Hindi! Ano daw? Hindi dapat ginagawang biro ang kalusugan ng Pangulo. Kasabay ang akusasyon na maging ang kalusugan ng Pangulong Bongbong Marcos ay pinupolitika na rin ni Amy na kunwari ay nag-aalala sa kanyang sa kalagayan ng kanyang kapatid. Masakit talagang magsalita dito si Claire. Ano, Kaya, ano sabi? Kunwari? Kunwari, nag-aalala. Senator Kunwari Amy concern. daw. Kunwari concern? Oo. Grabe ka, Auntie Claire. Ayon sa ilang political analysts, Ayan. ang madalas Sino kaya? na pagtatalo ay Ay ano? sumasalamin. Oy, Doktora Jessica D. na nagdiwang ng Ay, happy anniversary. Ruby anniversary ang Happy- Ideal Vision. Doktora, alam mo na ha. Alam mo na. Yung representative. Malu Cabral ang Malu pangalan. Cabral, Ideal Vision. Ayan ha. Ang madalas na pagtatalo Ay ano? sumasalamin sa mas malalim na alitan sa pagitan ng magkapatid na lumala pa nitong mga nakaraang buwan. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2 por 2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2, si Jerry at si Anthony. Narito na, 2x2, hahataw ng todo. Urado ka, 2x2, ang katotohanan. Dala nila, 2x2, walang sinasamba pali. Maniwala ka, 2x2, hataw ng gusto, tol. Umasa ka, 2x2, 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sama sa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Lalo na yung mga inuulit natin, yung mga nagsabing sila ay mayaman na ngayon. Aba, hindi ha. Nagsabing sila ay hindi na mahirap, hindi na naghihirap ngayon. Ilan nga porsyento yan? 17% daw po ang 17 ibinaba. Oo, Ang ibinaba ng mga nagsasabing sila mahirap. Ito po yung last quarter survey ng Okta Research. Matindi, ano, mataas yun. Ang laki Mataas daw po yung, ng ibinaba from 54% nung third quarter. Yusek Mon Ilagan, pakibalita mo nga ulit sa amin. Ito. Naging 37% na Ayan, lang. oo. Ang, From 54%. 54%. Ayan, oo. Pero alam nyo, kung totoo yan ha. Kung totoo. Okta Research ito. Kung totoo yan, nakakagaan ng kalooban Nakakagaan yun. Para talaga. bang nagbabago na Oo. ang pananaw ng ating mga kababayan Na sa dati-rati. pagsasabi ng kahit papani pag-aluan ng kanilang buhay. Oo. Halimbawa, Dati-rati. pagka tinanong mo dati, pare, kumusta ba?
Pre, alam mo naman, eto, kakaraos pa rin. Kahit papano. Napakahirap. Hirap ng buhay. Napakahirap ng buhay. Mm. Kumusta ba ang negosyo? Matumal. Mahirap talaga. Hirap ng buhay ngayon. Dati ganon. Eto, biruin mo ang taas. From 54% na negative, lagi ang sinasabi. Naging 37% na lang. 37% na lang. Sana'y totoo. Sana'y totoo. At kung ito naman yung survey, malamang totoo ito. Ibig sabihin 4.5 million Filipino families ang nagsabi raw na sila ay hindi na mahihirap tulad ng dati. Yung malaking bahagdan po yan. At sana nga kumbatsero, sana nga ay mas dumami pa ang mga Pilipinong ganun ang nararamdaman na kahit na ano pang nangyayari sa paligid. Kahit ano alam nangyayari, nyo, lalo na kung mahilig kayo sa social media, pag tumingin kayo sa social media, baka sumama ang loob niyo. Yung bang sasakit na lang ang dibdib mo, ano ba nangyayari? Bakit ba umabot tayo sa ganitong klase ng sitwasyon? Para bagang guguho na ang Pilipinas. Kaya yung iba na ang ginagawa na lang mag-migrate na tayo. Lipat na tayo sa ibang bansa. Ganun ang ginagawa. Di ba marami tayong mga kababayan ang ganun ang naging nawalan ng pag-asa sa Pilipinas dahil sabi, walang pag-asa sa Pilipinas. Mag New Zealand na lang tayo. Mag-Australia na lang tayo. Mag-Amerika na tayo. Tama-tama. Kuha tayo ng update sa Amerika na ngayon daw ay ubod ng lamig. Andito ba? Nasa linya na ba natin? Kuha tayo ng update mula sa ating US correspondent. Radyo natin Northern Samar. Ngayon ay nandyan siya sa Amerika. Saan ba sa Amerika? Sa Washington, sa DC. mismo. Doon sa amin. Sa inyo. Palagay ko, kayo ba yung naglagay na CB doon sa Lincoln Memorial? Yung tent, naglagay ng tent. Si Joy June Acol mula dyan sa DC. Joy June, magandang morning! Magandang morning, Kuya Jerry at Kuya Anthony. Nakikilala pa ba ako, Kuya Jerry? Ako yung bodyguard ni Kuya Jerry Sobel sa kabila. Kaya, Pambira. tingnan mo nga ikaw naman. pala yun, Hindi, may isa pa akong tanong. Si Kuya Elmar. Si Elmar, ayan. Kaano mo si Elmar J? Ay, panganay na kapatid ko po, pero mas gwapo ako sa kanya. Tingnan mo nga naman. Alam mo si Elmar J, yun ang kasabayan ko sa Malacanang. Nag-abot din kami doon. House of Representatives din, tapos nalipat siya ng Malacanang, tapos siya na nga naging may-ari ng Bombo Radio. Siya, kanya na yun. Wala na, nasa kabalis na siya. Lumipat na nga raw eh. RMN na. Na-RMN na ngayon eh. Ganun ba? Magaling kasi kaya pinipirata eh. Dyan ba, Joy June, nandiyan ka sa Washington DC. Kumusta dyan? Anong temperatura ngayon dyan? Nasa 12 degrees but it feels like 18 degrees Celsius, Kuya Jerry at Anthony. Malungkot na balita dahil umabot po ngayon sa 12 katao ang nasawi at mahigit sa 100 na mga nasugatan at o dinala sa pagamutan. Nangyari pong tinatawag na monster snowstorm dito sa Estados Unidos. Ang mga nasawi ay iniulat mula sa estado po ng New York. 5 ang nasawi doon dahil po sa hypothermia. Sa Louisiana ay 2 din po ang nasawi dahil sa lamig. Sa Michigan ay 1 ang nasawi. Sa Arkansas ay 1 ang nasawi. At sa Texas ay 1 ang nasawi. Sa Tennessee naman ay 2 ang nasawi. Dahil ito po ay sa madulas na kalsada. At nag-crash sila at hindi na naabutan pa ng mga rescuer itong 2 motorista. Grabe, Yes, right. Teka, negative 12? Tama ba yung rinig ko? Negative 12 ba? Tama, Kuya Jerry. But ang mansion niya is negative 18. Negative Kasi 18. masyadong malakas ang hangin. Masyadong malakas ang hangin. At ngayon, nakaranas kami na mga butil-butil na, anong tawag doon? Ng bigas. Na parang... Yellow. Parang yellow. Yellow siya. Parang yellow siya. Anong mga states, anong mga estado ang affected, Joy June?
Ang mga estado na apektado ngayon ay sa East Coast, dito po sa East Coast at Mid-Atlantic. East Kasama Coast. dyan ang Delaware, Maryland, New Jersey, New York, North Carolina, Virginia at West Virginia, at kasama nga dito ang Washington DC. Samantala kasama po dyan ang Alabama, Arkansas, Georgia, Louisiana, Mississippi, at ito pong Oklahoma, South Carolina, Tennessee at Texas. Samantala sa Midwest, kasama dyan ang Indiana, Kansas, Kentucky, Missouri, Illinois. Nebraska at itong state ng Ohio. Grabe pala dyan sa may yung East East Coast, Coast. tapos Hanggang- pagitna. hanggang mid. Oo, Hanggang pero gitna. pero dun sa kabilang side sa West Coast, kumusta naman? Mainit sila doon ngayon. Mainit. Mainit At, naman doon. meron silang mainit at nag-uulan. Nag-uulan. Tingnan mo Ito, naman ang ito may sitwasyon. nagme-message sa atin mula sa Nevada. Oo. Si Evan lang, 71 degrees Fahrenheit daw doon sa kanila. Oo, mainit doon. Mainit. 71 degrees. 71 Oo degrees. nga, ano. So, hanggang kailan daw yan ayon sa mga forecast dyan, Joy Jun? Kuya Anthony, inaasahan namin dito yung sa US Weather Station ay hanggang 3 days pa ito. Hindi kaya mag-extend pa ito hanggang sa 1 week. At 1 week pa. ngayon, ang inaasahan namin ngayon ay maaaring bumaba pa ang temperatura sa negative 27 degrees Celsius hanggang negative 45 degrees Celsius, So, Jerry at Anthony. Ang mga tao, karamihan, hindi na muna lumalabas ng bahay. Bahay, Paano oo. yung mga pumapasok sa trabaho, ganun, sa eskwela? At tama yan. At kansilado ang paralan ngayon, ang pasok sa paralan, maging sa kolehiyo, ganun din po sa mga federal agencies at mga government offices, maliban na lamang kung ikaw ay rescuer, police, at nagmando ng trapiko. At naglalagay ng mga chemicals o asin sa paligid po ng Washington DC, Maryland, at kalapit na state po namin ang Virginia. Ikaw ba, American citizen na, Joy Jun? Ayaw ko munang sagutin yan. Hindi pa po. Hindi po. Parang ikaw lang yung tao diyan ngayon sa labas Joy Jun. Tinan nga natin yung likod mo. Ano bang nakabaon na sa yelo yung mga sasakyan. Mayroon ako dito nakakita na isa na magpapala yata siya. Magpapala. Matindi, Oo. ano. So anong hindi naman nagba-brown out, hindi naman nawawala ng kuryente dahil importante ang kuryente sa ganyan o kaya kawawa gas. sa heater, yung Oo. heater, oh. Sa ngayon, wala naman pong naiulat na cut off yung power dito sa amin sa DC, lalo lang sa Maryland at saka sa Virginia. Pero yung ibang state, katulad po sa Midwest, marami ng mga lugar doon ang nawala ng kuryente. Uy. At wala na rin po silang mga Naku. tawag dito, heater or Naku. tubig. Naku Dahil ang po. iba ay sumabog na, ang Aha. iba ay kailangan ng rescue at kailangan ng mga heater ng mga bahay. Mukhang yan ang So dapat na... kapag ganun, kailangan i-rescue. Walang ibang magagawa. Kailangan alisin doon sa bahay nila. Tama ka, Kuya Anthony at Jerry. Sobrang mahirap yan para sa sitwasyon lalo na yung mga matatanda, kumbatsero, no? Oo. Yung binanggit ni Joy Jun kanina, ang ilang nasawi ay dahil sa sobrang lamig. Sobrang lamig. Yung Oo. ano tawag doon? Hypothermia. Hypothermia. Oo. Hypothermia. Kumusta mga kababayan natin dyan? May mga naapektuhan bang mga kababayan natin na Joy Jun? Sa ulat po ng ating embahada ng Pilipinas dito sa Washington DC, wala pa naman pong naiulat ng mga nasaktan o kailangan ng rescue. Pero nagbigay po ng paalala ang ating embahada na kung kayo po ay hindi kailangan magtrabaho sa labas o pupunta ng opisina, kailangan manatili po kayo sa inyong mga bahay at sundin po ang mga utos ng mga otoridad para sa inyong kaligtasan. Yung pinoproblema dyan ay ibang klaseng yelo, yung literal na yelo. Pero sa ibang estado, ang pinoproblema yung isang yelo, yung ice. Ano? Yung ice, ang tawag namin dito ay ice baby. Ice baby. Ice baby. May pangalawa na. Ice baby. Ayan, meron palang pangalawang, ano yun, Amerikano pala yung napatay nung isang araw, ano? Sa... Opo, at siya siyang nurse. Napaulat lang siya siyang nurse. Oo. Hey, how are you? You take care, okay? Yeah, you take care. You take care. No, it's okay, it's fine. Okay. Mukhang, Okay, bye.
Mukhang merong nagwapuhan sa iyo diyan. Hindi, nagulat siguro. Ano ginagawa mo dyan? Ano, siguro, hindi alam na nagre-report ka. So, Joy Jun, ano ito? Kailan huling, may nangyari na bang ganyan sa kasaysayan sa Amerika o sa buong panahon na ikaw ay nandyan? Ang pinakamalalang winter storm na nangyari sa amin ay noong 2010. Yung tinatawag na blizzard dito sa amin na umabot ng mahigit sa 30 feet na snow ang nangyari dito. Oo, 2010. 2010. Yes, tama ka. Okay. Sige, Joy Jun, ingat ka dyan at may mga update pa, balitaan mo kami dito sa atin sa Pilipinas. Thank you. Ako salamat Kuya Jerry, Kuya Anthony. Regards kay Kuya Joel Reyes-Ubel. Yeah. Thank you so Thank much, you. Jojon Acol, dyan sa DC, ano? Washington, Sa DC. Washington, DC. Thank you. Ibaha at Anthony Taberna sa 2x2 Sa ganitong sa panahon, lalo mong DZRH. ma-appreciate ang weather dito sa Pilipinas. Dito. Marami, tayo, wet and dry lang eh. Lalo pa, medyo malamig din ngayon sa atin ngayon. Sakto lang. Saktong-sakto Kaya lang. yung iba, ano ba naman, wala man lang tayong winter. Wala man pag lang tayong snow. Wala man lang tayong snow. Masarap lang po dong makakita ng snow pag napunta mo na mga isa-dalawang beses. Tsaka yung mga dalawang araw. Pero pag tumagal-tagal ka na, naku po. Talagang sobrang. Yung iba ay, lalo yung mga maiidar. Naku. Ay, nako, yung mga nirarayuma. Ay, nako. Oras natin. Chityam Kong Ithun, 7:01 ng umaga. RH number 1. Champion presents Real Talk sa labahan. Due date, kung saan-saan ka talaga mapapadpad, ano? Talaga, kumbatsero. Sayang ang oras, sayang pamamasahe mo. Pero ngayon, hindi na kailangan yan. Meralco, current or overdue, pati PLDT, Signal, SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Lahat po yan nasa bayad centers, bayad agents at bayad partners na malapit sa inyo. Aba, kainam naman pala. Isang lakad, bayad na lahat. Abay, tipid sa mamasahe, tipid sa oras, yan ang practical, yan ang diretso serbisyong hindi ka na paikot-ikutin. Aba, oo. At kung bayad ang pag-uusapan, yan yung dating bayad center. Aba, 28 years na nating kaagapay ng mga Pilipino sa bayarin yan. Kaya basta bills payment, piliin mo ang tatak na matagal na, tatak bayad. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Katonyeng at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha. Ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes 26 ng Enero 2026. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. World War. Sa pagitan ng Malacanang at ni Senator Amy muling sumiklab sa isyu ng pagkakasakit ng Pangulong Bongbong Marcos. Executive Secretary Ralph Recto at may utos sa DOH at PhilHealth. Zero balance billing dapat maramdaman ng middle class. Yun. Apat na co-accused ni dating Senador Bong Revilla nagpalipat ng selda dahil sa security risk. 15 nakaligtas na crew ng MV Devon Bay nasa custody na ng Coast Guard. Bangka lumubog sa fluvial parade sa Laguna. 40 katao ang nailigtas. At 12 patay sa winter storm sa Amerika. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita.
Sa detalye ng ating mga balita, nailigtas ng mga otoridad ang 40 katao matapos lumubog ang sinasakyan nilang bangka sa kasagsagan ng Lupi Festival Pluvial Parade sa Laguna. Batay sa report, wala namang nagtamo ng seryosong injury at wala ring bata na sakay ang naturang bangka na mangyari ang aksidente. Sa ngayon ay iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang naging sanhi nito kabilang ang posibilidad ng overloading. Ang naturang fluvial procession ay bahagi ng tradisyonal na paligong puon tuwing kapistahan ng San Sebastian Martir. Inaasahan darating sa port area sa Maynila anumang oras ngayong araw ang 15 survivor at mga 12 tripulanteng nasawi sa lumubog na MV Devon Bay sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pag-turnover sa Philippine Coast Guard ng mga biktima na sinagip ng mga tauhan ng China Coast Guard. Ayon kay PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab, isinagawa ang turnover operation kahapon sa humigit kumulang 168 na nautical miles sa kanluran ng Tambobong, Pangasinan. Nakatakda naman dumaong ang BRP Teresa Magbanwa ngayong umaga sa Pier 13. Mansari pa kayo. Sakay ang mga biktima. Una nang naiulat na 21 tripulante na Pilipino nga sakay ng barko na patungong Yanjing, China mula sa Gutalak, Zamboanga del Sur nang mangyari ang maritime incident. Alas 7:14 ang ating oras. Kuha tayo ng follow-up kumbatsero sa barkong lumubog dyan sa Basilan na may lamang may sakay na mahigit 300 katao. Nako, Ando ng ating RH19, June Dimakutak. coming June! Kajari Katuning, lumubog na itong MV Tricia Christine 3 ng Allison Shipping Line sa 1:51 ng madaling araw kanina. Ilang oras matapos makalis ang Zamboanga Port papatungong Holo. Sa informasyon mula kay Governor Mujib Hataman, mayroong 332 passengers ang naturang barko. 223 ang rescued passengers na nasa Basilan Port. Habang 4 ang deklaradong patay na nasa Basilan. Kung meron daw iba pang na-rescue at may ibang patay, baka ang iba ay diniretso umano sa Zamboanga, ayon pa kay Governor Mujib Hataman. Ayon sa mga na-rescue, nagkabutas umano ang barko dahilan ng mabilis ang paglubog. Ang pinangyarihan ay sa bahagi ng karagatan ng Island of Boat naman. Kung saan nangyari noon ang pagkasunog ng isang passenger ship ng Allison. Bali galing ng June, bali galing ng Zamboanga papuntang Holo. Itong barko. Yes, tama ka dyan, Jerry. Ilang oras pa lamang nakaalis ng Zamboanga Port. Pagsapit dito sa may bandang isla ng Mutaman, dito nagkabutas ang barko at mabilis ang lumubog. Dito rin nangyari yung nasunog. Grabe, medyo kanyang yung lugar na yan, ang daming nangyayari dyan, June. Pero ulitin lang natin, kung mga 300 plus ang pasero, plus crew, crew, ilan yung na-recover so far? Sa talaan ng Basilan Provincial Government, 223 ang nasa kanila ngayon. 223. So ang ina-account natin na sana naman ay na-rescue din o naka-survive ay humigit kumulang 100 tao pa rin. Yes, Katoning. Tama yung mathematics ninyo. Tayo nang sabi ni Governor Hataman, wala sa kanila baka diniretso ng Zamboanga Port. Hindi pa alam. So ibang rescue team. Pero sa ngayon ay considered missing pa sila. Yes, ka Jerry, dahil wala pang hinihintay nga ni Governor Hataman yung report ng rito ng Coast Guard. Tapos may apat na na-recover na namatay. Patay, yes. Ito yung nasa Basilan Port ngayon. Okay. Sige, June. Pag may mga update pa, ha? Yes, nasa area lamang si Governor Mujib Hataman doon sa pinangyarihan at maroon pang kanyang mga speedboat doon na patuloy na naghahanap. Nag-rescue. Okay. Ating updates mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, di sa RH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, June Dimakutak.
isang tayo barko. ganun lagi kong batsero. Para bang may kambal na trahedya, no? Tulad doon, yung kababasa ko lang na balita, doon sa malapit sa Scarborough Shoal, sa West Philippine Sea. Tapos, kanina lang po itong madaling araw, yung nireport ni John D. Makutak sa atin, na paglubog na isang barko. Passenger po ito, passenger ship, ano? Galing ng Zamboanga City, papunta sana ng Hulo. ng Sulu, ano? Oh. Doon sa area ng Basilan. Doon lagi, ano. Doon ang madalas Ay, ang nako. kaya si Governor Mujib Hataman ang nasa andun site daw, sa Basilan. Mamaya kuha tayo ng update diyan. Pero bago ang lahat, may nanalo na. Diyan sa Barangay Santo Niño, Galas QC, sa ating Malakas promo, nagbabalik ang fresh na fresh from Boracay na si RA6 Sherwin Alfaro. Sherwin, go, go, go! Anthony and Jerry. Ayun, yun. Hey, Anthony and Jerry. I'm back at syempre, eto ang winner natin. Feeling eh. Oh, piling-piling. Dahil eto na ang Mukhang ating marami winner. kang foreigner na nakahalubilo sa Boracay, ah. Yeah, there are so many of them there. Ang dami nila doon, ibig sabihin. Pero ito talaga ang malakasan na katutok palagi sa DZRH. Kahit na 46 years old po lang at nakaka-survive sa stroke, tuloy-tuloy yung pagtutok sa DZRH. At syempre, yung kanyang negosyo na pagtitinda ng nilutong pagkain niya ng kanyang niluluto ngayon. Ano ba yung luto ngayon? Nilagang aboy. Yan, at ang kanin. mainit na kanin na may pandan. Wow. Pandan, Masarap wow. yan. Oo. Ano pa? Ang ating Iklog. winner, Puro si ate pangalan. puro tray ng iklog yan, ah. Wala, patungan lang yun. Patungan lang. Magandang umaga po, Dalawa pangalan pa niyo lang. po. Magandang umaga po. Sheila. Ano pangalan Ako po po? si Sheila. Sheila. Paano? Yan si Ate Sheila. Ate Sheila, palagi ka nakatune in sa DZRH. Palagi ka nakikinig sa DZRH. Ay, opo. Tuwing umaga. Tuwing umaga. Sino paborito nyo? Si Anthony Taberna and Jerry Baha. Ayan, Katonying ka, Jerry, medyo pagbigyan nyo ng pagsasalita ni Ate Sheila dahil kagagaling-galing lamang niya sa stroke. Ganun. kaya pala. Kailan ba 46. Kailan Ang ba? bata mo pa, Ate Sheila. Habang siya ay na-stroke nga, siya ay Kailan? nag-aalaga pa ng ilang taon na yung bunso mo? 2 years old. 2 taon lang yung kanyang bunso at nagtutuloy pa rin sa kanyang trabaho. Yung kanyang trabaho ay nagluluto ng mga ulam, Pinagkakakita niya. pagkain Sherwin, para kailan nasa siya kanyang na-stroke? pamilya. Kailan siya na-stroke? Isang taon na po nung ngayon Isang taon na. January. At least mabilis ang recovery, Opo, basta gusto nyo. Tuloy-tuloy ang buhay, tuloy-tuloy ang trabaho. May therapy ka ba, Ate Sheila, na ginagawa ngayon? Self-therapy. 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 Pwede ba yun? Hindi ba, halimbawa sa speech therapy, Ate Sheila, wala ba? Yun po, wala. Parang Kasi may baby pa ko. Oo, mukhang kailangan Sherwin. Madali naman yan, marami naman nakaka-recover. Na available na services kagaya sa center. Baka may therapy sa center. Nagpapa-therapy ka ba sa center? Wala po. Wala. Time. Hindi, bigyan mo ng oras, Ate Sheila, bigyan mo ng oras para makabalik yung makabalik yung pagsasalita, especially yung pagsasalita mo. Opo. Lumilingin siya dun sa TV delayed Pinanonood niya yung sarili niya kasi tinitignan niya, nagulat siya, nakita niya yung sarili niya. Oo. Patingin nga uli nung ulam. Patingin ng ulam, yung niluto niya, nilagang baboy. Nilagang baboy. Nilagang baboy. Uy, daming gulay. Daming gulay. Ayos. Bali, ilan ang anak ni Ate Sheila, Sherwin? 4? 4 po. 4. Tapos meron pang maliit. Opo. Ano trabaho ng asawa mo, Ate Sheila? Tricycle Tricycle driver. Opo. Yung tindahan nyo, sa inyo talaga yan? Sa inyo ba yan?
Opo. mainam. Umuupa kayo. Oo. Umuupa pa. Ayun Sherwin. yung kanyang mister. Ayun yung Ano si Mister? Ayun, paparada. Paparada na. Oo. Ayan. Ayos. So, ayan Dagdagan mo, dagdagan mo yan. Dagdagan mo, Sherwin. Dagdagan mo. Dagdagan mo ng 2,000 pesos. Dagdagan mo pa ng isa pang 2,000 pesos. Gawin mo ng total 5,000 pesos. Yan. 1, 2, 3, 4, 5,000. Yay! Thank you, Anthony and Jerry. Oo. Nako, pagaling po kayo. Pagaling kayo. Huwag kayong manghinayang doon sa therapy. Didiretsuhin ko na. Huwag kang magagalit ha. Yung therapy dyan, medyo inihila ng konti yung dila para bumalik sa dati. Dapat pala Kaya lips mo to yun. lips. Mga Mga lips to lips, ganon dapat lagi. O kaya yung dapat mag-practice kayo kumanta nang dahil sa pag-ibig. Ayan. Ikaw nga. Dati ang kumakanta. Dati pala mo. Dati, Ayos, tama. Sakto yan. Dapat yan ang practice mo para lalong umayos ang iyong Sa ko naman, sa pagsasalita. katawan, sa paglalakad, walang problema. At sila, no problem. Sige nga, paglalakad. Lakad. Walang Walang problema. problema sa lakad. Sa speech dinamaan. Kaya-kaya yan. Speech talaga. Madali lang yan, mabilis lang yan. Kaya. Ikaw makanta ka nga. Ano pa nakakanta mo? Thank you. Thank you. Thank Babae. you. Thank you. Ang babae ninyo. Thank you. Thank you, Ate Sheila. Thank you. Congratulations. Tapos na ba? Tapos na ba, Sherwin? Tapos na? Tapos na. Tapos na? Ay, hindi 5,000. pa pala. Meron pa pala word of the day. Pambira. Word of the day. Ano ating word of the day? Zero billing. Zero billing. Yehey! Dahil nakuha mo ating word of the day, ito meron kang Diesel H mini component. Ayan, may At syempre, may malapit mini na ang component Chinese na. New Year. Ito ang iyong Chinese New Year Medianoche Basket. At ang pinakabago, pinakamalaki, pinakamabango, ang Pride with Fabric Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. Ay, teka muna. Sherwin. Sherwin. Wala na, ubos na, yes. Nako, napakaswerte ni Ate Sheila. Nakikinig si Kuya Willie Revillame. Si Kuya Will. Kuya Willie Revillame, dagdagan mo daw ng 5,000 pesos pa. Yay! 5,000, 1, 2, 3, 4, 5,000. Yay! Napakaswerte naman. Matindi. Ayun. Anthony, pa-birthday, tsaka wedding anniversary naman. Ay, maraming salamat. Ay, congratulate. Happy birthday saka wedding anniversary. Ninyo. Opo. Aba, Tinan mo nga naman. Kuya Will, thank you sa pagdaragdag kay Ate Sheila dito. Kagabi pala na-launch na yung kanilang Willionario. Nag-umpisa na kagabi. Ayun. Thank you, Kuya Will. Thank you. Thank you. Thank you, Kuya Will. Ayun. Nako, maraming salamat Ate Sheila. Siyempre maraming salamat Dot Sportos. At siyempre maraming salamat Kuya Will sa iyong patuloy na pagtulong sa ating mga kababayan. At siyempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos na dumutok sa Diesel H, baka kayo na susunod dating winner sa Diesel H Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Battle Faro Diesel H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Si Ate Sheila, inspirasyon sa maraming nasa ganyang sitwasyon. Biruin mo, Nagtitinda pa siya. nagtitinda. Naghahanap buhay. Para sa pamilya, no? Para sa pamilya. Kahit na siya ay stroke victim. Congratulations. So, nakamagkano siya? 10,000 pesos. Oh. Life goes on. Mamaya may makakausap tayo. Isa ring mahilig kumanta, kumbachero. Hindi pa tinutubig. Hindi pa tinutubig, kumakanta na. Makakausap natin pagkatapos ng isang araw na komersyal. 7:26 ang ating oras. This time check is Alas 7:32 ang ating oras. Nasa linya natin si dating Secretary, dating Congressman Mike Defensor. Kong Mike, magandang morning! Ka Jerry at Ka Tunying.
Yes, Ka Jerry, Ka Tunying, magandang umaga sa inyo at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa atin. Naku, Parang- mukhang bibiyahe kayo. Saan ba kayo papunta? Mukhang may pupuntahan na. Mukhang papunta ka na sa kung saan man Oo, ito, papauwi pa lang, Ka Jerry. Hindi nga, hindi na i-file yung inyong impeachment complaint last week. Ngayon ba itutuloy ninyo ang pag-file pa ng impeachment laban kay BBM, Kong Mike? Sorry, Jerry, kahapon nagkaroon kami ng pag-uusap ng mga kasama. Pero ako personal, katulad ng nabanggit ko, parang ayoko na. Mm-mm. And hindi naman dahil sa ayoko na mag-file ng impeachment, pero kasi ang nakikita ko, yung naunang impeachment, na-refer na nila doon sa Speaker's Office. Mhm. Ngayon, kung titingnan mo yung ruling ng ating saligang batas, maging ang rules of the House, ang mangyayari dyan sa kanila, pag mula doon sa Speaker's Office, mamaya siguro, i-refer na nila to sa plenaryo. Oo. So kami, nakapag-file pa lang. Pagkatapos, bukas, magkakaroon ng Rules Committee hearing, yan naman ang every Tuesday hearing nila, i-schedule na nila to for Wednesday. Ang initiation, as defined by the Constitution at ng rules ng House, maging sa maraming desisyon ng Korte Suprema, pag ito'y na-refer na sa Committee on Justice, yun na, tapos na. Yun na yun. Yun ang problema ko ka Jerry Catunying ngayon pag didebate namin dahil yung ibang makasama natin naniniwala kailangan pang mag-file. Ako naman ang feeling ko, bakit pa tayo sasama doon sa kanilang moro-moro na ginagawa? Yun na nga mag-file tayo nung huli na wala naman talagang problema. Nandun kami, naunang Makabayan Block, katulad na banggit mo, parang binaliwala at yung opisina, kahit nga sa government office, pag nagpunta ka ngayon, magpa-receive ka ng kahit anong sulat, pwede. Dito, ayaw nila. Ayaw payagan, ayaw tanggapin. Oo, dahil wala si Seggen. Si Chellen. At kapag wala yung Seggen, walang tatanggap sa tanggapan. Well, Ka Jerry, sa totoo lang, meron ng president yan eh. Talagang ang nakalagay sa Constitution, Office of the Secretary General, di naman kailangan si Cheloy Garafil ang mismong tumanggap. Nangyari nga, nandun yung OIC Director, si Attorney Salonga, nakaibigan ko rin naman at naawa nga din ako. Pero nung nilalapit namin, sabi niya, sir, di talaga pwede. Sabi ko, Attorney, baka pwedeng iwan namin dun sa harap, ipa-receive lang. Ayaw din nila. Kaya sabi ko, malabo. Talagang pinagplanuhan yung ginagawang hindi pagtanggap. Oo. So sino ba ang mga iba bang mga kasama ninyo diyan, Kong Mike? Dito sa complaint namin, ang pangunahin namin kasama si Attorney Manny Luna, Attorney Jing Paras, nandyan din si Attorney Topacio, Attorney General Virgilio Garcia, si Cathy Binyag, si Attorney Harold Respicio. So, 7 kaming nakapaloob dito sa complaint sa impeachment. As dun sa endorser naman, katulad na banggit namin, kasi nung napansin ko na, may pressure talaga sa mga miyembro eh. So, dun sa kausap namin, sabi ko sa kanila, wag muna kayong bumaba, kami muna bababa. Pagka naman i-receive, kailangan yung isubmit yung endorsement, primahan ninyo sa harap. Nung katulad na nangyari, hindi naman talaga tinanggap. So sabi namin, wag na lang para wag na sila ma-pressure. At anong mga pangunahing dahilan bakit ninyo gustong ma-impeach si BBM? Alam mo ka, Jerry Catunying, sa ating batas, sa ating gobyerno, at sa ating mga alitintunin na sa ligang batas, wala kang pwedeng kaso sa presidente na pwede mong i-file sa ombudsman o pwede mong i-file sa korte. Tanging ang impeachment process lamang ang nagbibigay daan para yung reklamo ng taong bayan, yung reklamo ng mga mamamayan laban sa presidente at sa mga constitutionally mandated officials, makapag-file ka ng reklamo. At dito nga sa kaso natin, nandito yung unprogrammed allocation na ginawa ng ating Pangulo na taon-taon yan. Almost, alam mo, sinasabi ni Congressman Lirice, 2 trillion pesos. Sabi ko nga sa kanya, 2 trillion. Sabi ni Congressman Lirice, hindi. Pare, sabi niya 1.4 trillion kasi yung iba naman hindi na-release. So itong Pangulo na pinipirmahan niya, yung President's budget, nandyan na yung pag-diverse
nung ating PhilHealth funds, no? Napakalaking problema yan sa atin. Ang nawala ay 60 billion pesos. Yan ay pondo ng taong bayan, hindi naman pondo ng gobyerno yan, na kinuha sa PhilHealth, nilagay doon sa pondo at naisama yan doon sa mga flood control allocation at ilang pang mga proyekto na malalaki. Kickback. Nandyan yung PDIC na inilagay din nila. Tapos pinirma ng Pangulo, yung PDIC is 107 billion. Tapos nandyan din yung rider doon sa konstitusyon sa ating sa budget na sinasabi nga yung mga reserve funds pwedeng kunin para i-divert na illegal, pinirma ng Pangulo. Pangatlo dyan, yung isa sa mga highlights, no, yung sinasabi nating pag-divert ng pondo doon sa mga pangunahing proyekto. Ang isa parati kong binabanggit, yung Metro Manila Subway, na sayang. Dapat 2028, bago man lang umalis ang Pangulo, natapos niya. Pero dahil dinivert yung pondo, ang ginagawa naman doon, nandun na to sa NEP o yung National Executive Program, kinukuha nila, nilalagay naman sa program, baliktad. At doon naman sa NEP, papatungan nila ng bagong proyekto. Nakaramihan nga dito ay yung mga high infrastructure, high kickback projects. Okay. Karamihan sa kung may karamihan sa mga binabanggit mo andun na rin sa impeachment complaint nung una nag-file si Attorney De Jesus. Ba't kailangan pa kayong mag-file? Duda ba kayo doon sa i-file ni Attorney De Jesus? Ako dudang-duda. Nung una wala akong paghatol dyan eh. Kasi nga sabi ko nung una, bayaan na lang natin yan. Kung marami tayong magpa-file, sabay-sabay pag-usapan, pwedeng pag-usapan ng komite. Pero nung nakita kong pinauna to, inalang nyo sa amin, ay sabi ko, delikado to. Yun nga, dahil nga sa ginagawa nila, isa lamang ang papasok na impeachment complaint. Tapos nakita ko, parang 4 na pahina. Alam mo, ang impeachment, 2 bagay yan eh, form and substance. Yung forma ng iyong reklamo, na usually naman pumapasa lahat ng mga impeachment complaints. Pangalawa dyan, yung substance. Nasan yung ebidensya nun? Kami talagang pinaghirapan namin na lipulin, ayusin lahat ng ebidensya para may forma to. Nabagit ko lang, Jerry Catunying, isa pa sa highlight pala yung pagkaka-aresto, state kidnapping ni Pangulong Duterte, na ang aming paniwala dito ay ginawa to na hindi makatarungan, hindi sumunod sa batas ng Pilipinas, at talagang doon sa soberenya, yung independency ng ating hukom, na hindi, sana kinasuhan nila dito. Pero yung kinuha nila, binato nila sa ibang bansa at talagang inayos yung kaso laban sa kanya, sa pananaw namin mismo ang Estado, ang gobyerno, ang nagpakidnap sa dating Pangulo. Okay. So ano final decision ninyo? Kung ayaw mo na, pero gusto pa rin ng grupo, anong majority decision wins? Sino masusunod? Well, Jerry, ngayong umaga naman mag-uusap-usap pa kami. May oras pa naman eh. Dahil katulad na banggit ko, yung may proseso pa naman na pagdadalan. So malalaman namin, magpa-file ata Makabayan Black ngayong umaga. Pag nakita namin ulit kung ano nangyari, malamang, palagay ko, tatanggapin yon para sabihin na lang na tinanggap. Pagkatapos, hindi rin naman papapasukin sa Committee on Justice. So titingnan namin ngayong umaga, pag-uusapan namin. Okay. Hintayin po namin yung mangyayari ngayon. Ngayon lang naman ang resumption ng Congress. Ngayon diba? pa lang. Yes. Di ba pwedeng, Kung Mike, total naman ay last na lang Nagmamadali kasi si Jerry, ang dami namin commercial eh. Last na lang. So kung halimbawa ituloy nyo yung filing, ituloy ng Makabayan Black yung filing, tapos mamayang hapon, at nasa Congress naman na yon, kung ilagay sa order of business ng Speaker's Office yung pong 3, halimbawa 3 kayo nag-file ng impeachment na merong properly endorsed, etc. Mabilis lang, i-educate nyo nga kami kung nandun na yon sa order of business at 3 silang sabay-sabay, hindi ba pwedeng doon pa lang gagana yung metro ng initiation? Tama nga, Katunying, tama yun. Pwede yun. Kasi pagka nagkaroon ng pag-uusap sa plenaryo, may 10 araw siya, tapos 3 araw papunta na ang Committee on Justice. So pag sinabay-sabay nila na pinapunta sa Committee on Justice, yan, simula pa lang. At yung 3, technically, pinagsabay-sabay nila. So isa lang yon. So pasok pa rin sa constitutional provision ng initiation yon. Yes, Katunying, tama. Pasok pa rin yun.
I-file nyo na, wag na sumamaloob nyo kay Cheloy. Baka naman gusto lang bumili ng Belecoy sa Taiwan nun eh. Hindi, may award kasi May tumanggap award. na award. Thank you. May award nga daw. Maraming salamat, Thank you. Captain Kajeri. Thank you. Thank you, ma'am. Kong Mike Defensor. Pangunahing balita. Kumbatsero, ano yung binabanggit mo tungkol doon sa mga nagbabantay ng kanilang timbang? Panaraw yan, wala na. Ay, wala na ba? Ano mo nga naman, Kasi ang papayat na nila. mabilis yan. Sigurado, babalik din yan. Ito na lang. Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Yun pala. Maaaring i-check ng publiko ang sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman Al Tenco, matutulungan po nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Ayan, paalala ni Chairman, maging mapanuri Ayan. sa bawat online gaming activity na nasasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa mga illegal gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Yun. Kaya ingat-ingat po kayo. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Tapos na pala yun. Bilis naman. Dr. Luis Go, magandang morning. Sigurado balik yan, kumbatsero. Ka mag-alala. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti nilang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Uy, si Roger Flores ng Smart at si Sir John Lloyd Layug ng PLDT lagi raw nakatutok 24 oras, sabi ni Engineer Carlos John Mercado. Uy, birthday ngayon ni Heidi ha. Si Heidi. Ate Heidi. Happy birthday. So libre ang tanghalian dyan sa Katunying, Visayas. Libre. Aba. Ano ba masama kung libre? Tapos bukas naman ang magbe-birthday pero nagpakain na si Carmel kagabi. Carmel. Ay si Ate Jennifer de la Cruz. Aba. Happy birthday, naman, Golden ate. Girl. Happy birthday, si Ate Jennifer. Nabanggit ko tuloy yung edad mo, Ate Jennifer. Sa Amazing Words. Amazing Words. Touch pala, touch. Amazing touch. Happy birthday, Ate Jennifer. At kahapon naman, ang nag-birthday ay si Governor Oye Umali. Governor Oye Umali. Happy birthday. Binabati kayo ni Popoy. Ayan. Saka si Popoy, bumabati rin sa kanyang utol na si Jay Taruk. Happy birthday, bro, Jay. Oy, baka gusto mo nang subukan, Kuya Jay Taruk, ang best-selling 7-seater SUV ng Cherry Auto Philippines. Ang all-new Tigo REV Luxury Edition SUV ay nakapagtala pala ng best-in-class fuel efficiency rating na 84.28 kilometers per liter gasoline equivalent. Matapos ang fuel eco run na isinagawa ng Department of Energy noong nakaraang taon. Tingnan mo na, DOE pa palang gumawa ng pag-aaral na yan. Ilang kilometro, kumbatsero? 84.28 kilometers per liter gasoline equivalent. Matindi, ano? Grabe, tipid. Batay po sa resulta ng pagsusuri ng DOE, nanguna ang Tigo REV LE sa mga sasakyang sinuri sa mga kategoryang plug-in, hybrid, diesel at gasoline. Ang Tigo REV LE ay may 1.5 liter turbocharged engine at may pinagsamang electric at hybrid driving range na hanggang 1,400 kilometers sa isang full tank at charge. Meron din itong iba't ibang safety and driver assistance features, kabilang ang advanced driver assistance systems, adaptive cruise control at 540 degrees camera system. Sa halagang 1,528,000 pesos ay maaari ka nang makabili ng matipid at reliable na 7-seater SUV ang Cherry Tigo REV LE. Ayan.
Ayan, kaya ano pa hinihintay? Bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto Philippines dealership, i-test drive ang all-new Tigo REV Luxury Edition o kaya bisitahin ang Cherry Auto Philippines Facebook. Ay, kaya Jerry Ate Labasan. Ate Bet. Ate Bet, Ate at si Bet. Mike Santa Maria tsaka si Ate Sel na lagi raw nakatutok. 24 oras. Ayan. At si Kuyang Rex Kayanong ng Barangay San Isidro, Antipolo. Kuya Rex. Oo. Gusto ba mga panabong niya? Napakinggan si Ate Sheila. Napanood si Ate Sheila kanina. Magpapadala din daw siya. Aba? Magpapadala Tingnan mo din daw kay Ano papadala? Ate Sheila. Ano ba papadala mo, Kuya Rex? Tinolang Sasabungin. Hindi. Paldo to. Paldo. Si Kuya Rex. Thank you, Kuya Rex Kayanong. Parang head, take it away. This time. Ahing balita. Sa ilan pa nating mga balita, inilipat ng detention room ang 4 na cellmates at kapwa-akusado ni dating Senador Bong Revilla sa kasong malversation dahil sa security risk. Kasunod ito na isinagawang security assessment and evaluation at sa hiling din ng kampo ni na dating DPWH officials Bryce Hernandez, JP Mendoza at RJ Salvador Dumasig at Juanito Coronel Mendoza na pawang mga nakakulong sa Quezon City Jail simula pa noong nakaraang linggo. Target ng pamahalaan na palawakin pa ang zero balance billing para sa mga Pilipino kabilang ang nasa middle class. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, nakipagpulong siya sa Department of Health at PhilHealth upang matiyak ang maayos na implementasyon ng programa para sa mga pasyenteng naka-admit sa mga piling pampublikong ospital. Giit ni Recto, mas mainam kung palalawakin pa ang benefit packages ng PhilHealth lalo na sa mga middle class na Pilipino na sila anyang nagbabayad ng kanilang mga buwis. Ayun. At kontribusyon. Nadali mo. Nadali mo, Secretary Ralph Recto. Batang-bata. Nagtatampo na nga yung yan ibang nga sinasabi mga natin. middle class eh. Yung ibang mga hindi nagbabayad o Aba, yung fully paid. pero silang mga nagbabayad nung hindi pa nahawak eh sweldo tigpas na. Kinaltas na. Oo. Yan ang sinasabi hindi natin. sila nakikinabang. Wag dapat Ayos. Ang sinisigaw nila ay ampere. Ampere yan. Ay siya Secretary Ralph Recto. Secretary, Mabuhay ayos. ka. Sumiklab naman ang World War sa pagitan ni na Senator Amy Marcos at Palace Press Officer Claire Castro. Kaugnay ito sa pasaring ni Manang Amy na wala umanong nag-aalaga sa kanyang kapatid. Kaya nagkasakit at may mga feeling president umano sa paligid nito. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan, talikuran na niya lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo. Panggulo lang yan, wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente, naku! Welta naman ni Auntie Claire, Yusek Claire Castro, sa kapatid ng Pangulo, hindi dapat gawing biro ang kalusugan ng Pangulo at hindi dapat umastang parang komedyante o payaso si Manang Amy dahil ang taong may sakit ay nangangailangan ng tunay na malasakit at habag. So si Manang Amy ang nagmamalasakit sa Pangulo. Ang totoong nagmamalasakit. Yun ang gusto niyang palitawin. Kasi lahat ng nakapaligid sa Pangulo hindi nagmamalasakit. Para kay Senator Amy. Para kay Senator Amy, parang siya yung totoong nagmamalasakit sa kapatid niya. Ganon ang... pero sabi ni Auntie Claire, pakunwari lang yung pagmamalasakit ni Amy. Patawa at pakunwari. Ay, ganon? May karugtong pa pala eh. Huwag magpaka-plastic, sabi pa. Sabi ni Masakit Auntie pala talagang magsalita to si Auntie Claire. Auntie Claire. Magandang morning. Maabot na po sa 12 mula sa 17 estado sa Amerika ang nasawi sa kasagsagan ng winter storm sa naturang bansa. Sa report ng ating correspondent sa DC na si Joy Jun Acol,
Nasa negative 12 degrees Celsius ngayon ang temperatura sa Washington, pero nasa negative 18 degrees Celsius ang damang lamig. Ayon sa Weather Bureau ng Amerika, 3 araw hanggang 1 linggo pa itatagal ng winter storm habang maaari pang umabot sa negative 37 hanggang negative 18 degrees Celsius ang lamig. Samantala, 1 milyong mamamayan na ang nakakaranas ng power interruption dahilan upang mawalan din sila ng access sa heater. Nakaw! Talaga. Napakalamig, Yan ang katakot. problema sa mga malalamig na lugar. Ay! Bossing Ramil Iking Enriquez, tsaka kay Rudy Goyong Gregorio, belated happy birthday sa inyo. Binabati kayo ng Maringal Class of 1988. Ayan. Ganon din kay Bossing Jose Alberto Jack Aguana. Ayan. Happy birthday. At kay Art Abastilla, happy birthday. Birthday ngayon ni Tata Romy David Cumbachero. Ay, Karomi David, Karomi happy David. birthday. At happy birthday din kay Kuyang Ruel Pili. Uy, nalipat na pala si RD Dennis Ayag sa Saan? Iloilo, sa Aba, Region 6. tinan mo nga RD naman Dennis yan. Ayag, maganda morning! Mar Bye! Ponsalan, maganda morning. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan. Susunod na! Number 1. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan